Lumaki na lang yung seri na ito dahil dyan tumama yung bulutong. Tapos guys, dito ko naman siya pinares, no? So, sa Black Pied, no? So, inalis ko yung itlog nila, pinalitan ko ng itlog ng German Beauty Homer at ayan na. Nangitlog na to guys, no? Inalis ko yung itlog nila kasi maliit pa masyado yung inakay ng itlog na kagad. Yung kanina nakita nyo guys, yung pinagpares natin yung black at saka yung Black Pied. Ito yung tatay ng black. May mismark yan sa mata at saka sa likod. Tapos ito yung nanay niya, pinagpares ko siya sa nanay niya. Yo, ipapakita ako ng mga breeders. May sinalang tayong bago eh. Yeah, tara. Ito guys, yung bago nating sinalang, no? Pares na sila kagad guys. Etong itim natin, no? So kung maaalala nyo, ito yung binulutong, magaling na siya sa bulutong. So medyo matagal na. At fully matured na siya. At saka, yan, barako na guys, no? At nagpares na sila nitong isa. Yan, yung pied, Black Pied natin. So silang dalawa ang pinagpares natin. Usually guys, kapag ganong kulay talaga, ang pinapares ko dyan, kung hindi wild type ay pure black. So ayan, no, pakabait nitong itim na to guys, no? So ayan, yung pinagpares ko ngayon. So i-review natin yan maya maya. Pero bago yon, so may mga balita rin tayo dito sa loft na yun, i-share ko lang saglit, no? So yung manok natin meron na siyang partner. Ayan. Meron siya jowa, guys. Meron na kami inahin na manok. At ang laki niyan, guys, no? Parehong anak ng champion yan sa Tukaks Ulutan. Ito, hindi ko alam kung ano yung tatay niya, kung saan nanalo, kung saan nag-champion yung tatay nitong inahin. Pero ito to guys, yan. Nag-champion sa Tukaks Ulutan ang tatay niyan. Ulutan lang naman, no? So, pero hindi kami naglaban. Hindi ako nagsusugal eh. So, nag-alaga lang ako ng manok, magbibreed tayo niyan. Magpo-produce tayo ng mga malulupit ng mga manok. Yeah! Tapos bukod sa manok guys, eto na yung seater natin, no. Ayan na yung seater natin at ayan, malaki na yung inakay nila, guys, no. Ginawa kong seater etong dalawang hybrid natin dahil ang itlog nila infertile, no. So inalis ko yung itlog nila, pinalitan ko ng itlog ng German Beauty Homer at ayan na. Malaki na yung inakay, pero isa lang yung na-hatch nila, no. Yung isa kasi na-incubate nila ng maayos pero hindi nakalabas ng itlog. So, madalas talaga nangyayari dito sa akin yan eh, no? Hindi nakakalabas ng itlog yung inakay, pero hindi ko tinutulungan yung bahala sila, ano, kung makalabas sila o hindi. Basta pag naabutan ko silang wala silang, hindi na sila humihinga. Wala, nalilibing ko. Yeah. So, balik tayo sa video. So guys, etong barako na to, no? Itong itim na to. Ito yung barako to guys, no? At isa to sa mga kalapati ko dito na pinaka-excited na akong i-breed. No, so gigil na akong i-breed nung inakay pa lang to at ang dami ko na naiisip na ipa-project natin dito. At ang unang project niya ay papares natin siya sa pied. Pero kung titignan nyo, ayan, ganyan yung mukha niya, no? So hindi naman siya masyado madilaw yung mukha. Tapos lumaki na lang yung seri na ito dahil dyan tumama yung bulutong. Ayan, dyan tumama yung bulutong eh. Napakaganda ng ilong, napakaganda ng tuka at ang ganda ng ulo niya. Kaya napakaraming project ang sasalangan natin dito. No, so excited na ako sa magiging unang lalabas na inakay nitong itim natin na to, no? At saka siya nga pala din yung may pinakamalapad na katawan dito sa akin. Siya yung pinakabulto, pinakamalaki na katawan, no? So hindi siya yung pinakamatangkad pero pinakamalaking katawan sa lahat ng mga alaga kong German Beauty Homers, no? Yan. Tapos guys, dito ko naman siya pinares, no? So sa Black Pied, no? So ito ay Pied na German Beauty Homer. Siya may pamumuti natin, may itim. Itim yung ano niya, itim yung katawan, itim yung buntot. Tapos ayan, itim din yung ilalim. So Black Pied siya, meron siyang spread jeans at pied jeans, no. So dito natin siya pinares. Dahil kapag ganito yung kulay ng ibon natin, ang pinapares lang natin dito ay dalawang klase ng kulay, no. So it's either wild type, ano yung mga wild type? Yung mga bars and checks, no. So barless, checker, bar, T-checks. At saka sa pure black. Sa pure black lang natin pinapares yung mga pieds, no? So sa ganung kulay ko lang pinapares yung mga ibon natin na merong ganitong kulay. So medyo nagwawala siya. Hindi na siya sanay mahawakan. Pinapractice ko to dati pero hindi ko na siya mapapractice ngayon dahil itong inahin na to ay parang naging mailap na siya.
So makikita natin yung ulo niya, napakaganda rin ng ulo nito at medyo mas mahaba kasi ang tuka nito, ang build ng ulo niya mahaba na, no? So yun yung gusto ko na ibangga doon sa kulay itim kasi yung kulay itim na yon ay mas mahaba yung wattle niya o yung ilong kumpara doon sa tatay niya. Ang tatay niya pure black din, yung kulay itim na pinaris natin dito. Gusto niya nang kumawala, gusto niya bumalik doon sa kulungan niya, no? So yun. Soli muna natin ito saglit guys, no? So makikita ninyo sa video na to guys, ayan, excited silang dalawa nung pinagsama natin sila ulit, no? So hiniwalay lang natin sila saglit para sa video. At dito muna kayo sa baba, ayun, nakapwesto na sila sa pugad, no? Yung dating nakakulong dito guys na blue bar tsaka checker, inalis ko kasi ayan, yung itlog nila binasag nila ulit, no? So hindi ko alam kung paano natin mabibreed yun. So medyo nahihirapan ako sa blue bar kaya sinalang na natin ito, no? So hindi ko naman to minamadali guys. Hinintay ko muna mag fully mature sila. Pinaghiwalay ko sila. So naka-isolate yung babae ng 1 linggo, naka-isolate naman itong black ng 2 linggo. At pinagpares natin sila. 1 araw lang natin silang pinagsama. Ayan, nagsama na kagad yung dalawang yan, no? So ginagawa ko sa kanila guys, pinapamiliarize ko pa rin sila nung nandun naka-isolate kasi yung black pied na yun. Ito dati, no? So pinagsasama ko sila doon saglit, tapos babalikin ko sila ulit ng magkahiwalay para maging familiar sila. Tapos ngayong araw guys ay napagdesisyon ko ng pagsamahin ang dalawang ito dito sa breeding cage, no? So ayan yung kanilang pugad, ito yung inuman nila at ito yung patukaan nila. So guys, ayokong patagalin yung video na to. Pero bago natin matapos, bago tayo tumungo dun sa last part ng video, so may ipapakita muna ako sa inyo saglit, no? Na progress din to guys ng binibreed natin ng kalapate. Yung nandito sa taas na isang family din to ng German Beauty Homers, no? So ayan, parehong i-check yan. Kasi natin yung patukaan. Tapos sisilipin natin yung mga inakay nila. Yung mga inakay nila guys, malalaki na, no? So ito yung inahin, ito yung barako at naglilimlim na ulit yung barako dun sa pugad. Ibig sabihin guys ay gusto niya nang mangitlog ulit itong inahin, no? So although nangitlog na to guys, no? Hinalis ko yung itlog nila kasi maliit pa masyado yung inakay, nangitlog na kaagad, no? So ito na yung mga inakay ngayon, medyo malaki na at nagpe-prepare na ulit sila para sa pugad, no? So ayan, pine-prepare na ulit nila yung pugad para sa susunod na breeding. So ganito nakalaki yung mga inakay, ayan. So, dalawa yung inakay natin dito. Ayos din tong dalawa na to guys, no? So, maganda yung pinroduce nila na inakay at sa tingin ko ay pwede na nating i-dispose yung inahin, no? So, hindi pa ako satisfied dun sa inakay nila na mas magiging better kaysa dito sa barako. So, ito pa rin yung barako pa rin natin yung pinaka-okay. At kumpara dito sa dalawang to, no, mas okay pa rin yung tatay. Titingnan natin guys kung paano magde-develop yung mga inakay, kung masusurpass nila yung structure na itong barako na to. Tapos nun guys ay yun, bago natin i-dispose yung barako, kailangan magbuga muna siya ng inakay na mas better kaysa sa kanya. So ganun tayo guys mag-selection, ganun tayo mag-dispose, ganun tayo mag-reject, no? Tapos ganun din tayo mag-improve ng ibon. So hanggat walang lumalabas na ibon na mas better kaysa sa parents nila, hindi natin i-dispose yung parents nila. Mahilig akong mag-breed ng mga kalapate, especially yung ganitong mga breeds, German Beauty Homer. Yung kanina nakita nyo guys, yung pinagpares natin yung black at saka yung black pied, ito yung tatay ng black, no? Tapos meron din tayong pinagpapares dito na pied din siya tsaka wild type. So silipin muna natin saglit guys, no? Ito, pinagpares natin yung puti at saka yung anak niya yan, T-check na yan, no? Yung maitim. T-check yan guys ha, kasi tingnan nyo naman yung bundot niyan, ayan o. Ayan, so may bar, tapos may mismark pa nga yan, no? So may mismark yan sa mata at saka sa likod. Tapos ito yung nanay niya, pinagpares ko siya sa nanay niya, no? So titignan natin kung ano yung kakalabasan. So hopefully, dito sa pair na to, target natin makapagpalabas na tayo ng puti. Kaya natin pinares yung anak niya sa nanay niya, kasi yung nanay niya yung kulay white. So actually guys, yun lang yung about sa video na to. So pinakita ko guys na nagpares ulit tayo ng bagong ibon, no? So yan yung mga pabuga natin last year, 2025 natin. So syempre gaya nga sabi ko, no, nung sa mga inakay sinasabi ko kagad kung ano yung mga plano kong gagawin at yun din yung ginagawa kong contents, no? Yung mga plano natin sa mga ibon, especially sa mga inakay, no? So hindi ako nag-out ng inakay, hindi ako nagdi-dispose ng inakay. Ang ginagawa ko sa mga inakay pa lang, ino-observe ko na sila, tapos titignan ko kung disposable ba sila or magagamit natin sila sa breeding. Wala akong tinatago dito guys, pinapakita ko rin sa inyo guys yung kung ano yung
target kong maipalabas. Sinasabi ko, no? Tapos pinapakita ko yung materyales. Tapos kapag ka oras na makapag-breed na sila, makapaglalabas na sila ng inakay, yung pinapakita ko rin yun. Hindi ko rin yung tinatago. Especially yung development ng mga inakay. So, lagi ko yan pinapakita dito sa aking channel, no? So, ayoko lang ng masyado ng komplikado ng mga contents, no? So, yon, iniwasan ko na gumawa ng mga contents na masyadong informative dahil parang ako lang din nakakaintindi dun sa mga ginagawa kong mga contents na gano'n. So, sinisimplihan na lang natin yung mga videos ngayon. At saka kung ano yung nandito sa akin, so, yun yung ginagawa nating contents. So, yun lang. Yeah, isa lang tayo ng bagong breeders. Fuck you.